Shana POV. Maldives. Bakit sa Maldives pa? Tanong ko kay Zane. Narito kami sa labas ng bahay, at dahil malapit ng magdapit hapon, kaya dito muna namin naisipan na mag-sight viewing malapit sa may gazebo. Meron kaming mga prutas at biko at fruit salad, na pinapaluto ko pa talaga sa aming yaya sa mansion. Pagkatapos, pinadala ko dito sa island gamit ang private plane ni Dark. Natatakam kasi ako sa mga panghimagas. Yes, ayaw mo ba? Para diretso na ang pabitin pa eh. Honeymoon, bigla akong napaubo at agad niya akong dinaluhan, agad naman bumuti ang pakiramdam ko, pagkatapos makainom ng tubig. Masama ang tingin ko sa kanya pero ang loko, ngumiti lang. Tinampol ko si Zane sa balikat at agad naman siyang lumayo para hindi na maulit, tumatawa palalo ang mornet na ito. Ewan ko sayo, iyan lang ang laging laman ng utak mo, ano? Tanong ko sa kanya. Bumaling ako sa kanya na nasa kabilang lounger na, habang nakataas ang kilay na nakatingin sa akin. Pinipigilan na naman ang ngumiti. Masaya ang loko, nakasarap simula pa kanina at ngayon gusto pa yata. Masarap ka kasi, kaya gusto kong dalhin kita sa ibang bansa. Aos, binato ko kasi sa kanya ang maliit na unan na nasa tabi ko. Pinagsasabi nito, kahit saan mo ako dadalhin, ay talaga namang masarap ako Vinyo Zane Mornet. Kahit dito lang nga tayo sa isla, ay nasasarapan ka na sa akin eh. Hindi ko alam kung saan ba mapupunta itong pinag-uusapan naming dalawa. Kanina paggising, at habang naliligo sa dagat, ay nakascore rin ang lalaking ito. Sa totoo lang naman, pero gusto ko pa rin sa special na mundo kita dadalhin kung okay lang sayo. Special na mundo, marami naman dito sa Pilipinas. Well, I don't have any problem with that. Saad ko, kahit hindi ko alam kung tama ba ang desisyon ko sa buhay. Pero ngayon, siguro, oo. But first, I want to meet your family members for our engagement. Baka mamaya magtaka sila na nauna pa ang kasal at honeymoon, without letting them know about me. Engagement? Seryoso ka na ba talaga? Baka mamaya yan ay pag ikinasal na tayong dalawa, ay sa araw ng kasal ay hindi ka na magpapakita pa sakin. Lalayo ka sa akin. Ganon, sabi ko habang kumakain peren ng fruit salad. Tumabi si Zane sa akin, nilagay ko sa lamesa ang bowl na ginamit ko, at inangat niya ako, at humiga siya sa lounger, at gusto niyang pumaibabaw akong humiga sa kanya, kaya napangiti ako, gusto niyang lagi akong nasa ibabaw niya para may akap. Hinagod niya ang likod ko, habang nilagay ko ang baba ko sa may dibdib niya, at nakangiting nakatingin sa kanya. Ang gwapo niya talaga. Ikaw ang gusto kong pakasalan siya na Cole sa simula pa lang. Minahal kita na hindi pinilit ang sarilil na mahalin ka, kundi talagang mahal kita. I want to spend my whole life with you. I'll make sure you'll end up with me too, till eternity. Zane, alam mo ba, tell me na hindi ka magagalit sa akin. What is it? Ngumuso ako, sasabiban ko na ba sa kanya ang dahilan, kung bakit atat ako napakasalan niya. Nagbago na ako ngayon. Promise me muna na hindi ka magagalit. I won't. Hindi ka nag-promise eh. Giit ko. Inangat ko ang large size ng damit ni Zane, at pinasok ko ang ulo ko doon, kaya natawa siya. Yan ramdam ko na ang init ng kanyang katawan, naka-white t-shirts kasi siya, at swimming trunk at ako naman ay naka-red two-piece. I promise. Hinapit niya pa ako lalo sa katawan niya para may akap siya. Dito na yata ako makakatulog sa mga ibabaw niya, lalo at napagod na ako kanina sa kakaswimming sa dagat. Naglaro pa kaming dalawa ng habol-habulan. He looks at me seriously waiting for me to answer. Okay, he chuckled after I said it. Yun lang talaga ang kaya mong isagot, tapos pinipilit mo akong magsabi. Aniya kaya hinalikan ko siya sa mga lobby. Hindi, ganito kasi yon. Gusto kasi ni Granny, na ibigay ang yaman na iniwan ng mga magulang ko sa akin. Wow, you deserve it, mine. You think so? Of course, sayo naman dapat iyon. Diba? Kaso nga lang ayaw ibigay ni Lola sa akin, kapag hindi ako makahanap ng pakakasalan ko. Kapag si Lola na kasi ang nagsabi, ay talagang hindi ako makapaghindi, kaya ayon sinabihan ko siya na maghahanap ako ng taong papakasalan ko, at kung hindi ay doon ako sa anak ng kaibigan niya ipapakasal na ayaw ko naman.
Hindi ko naman kilala iyon eh, kahit nakilala ko pa hindi pa rin siya ang pipilin ko. Dapat lang at buti na lang. Aniya, kaya nga, kaya ginawa mo yun. May narinig kasi ako nakasabihan, na kung hindi mo makuha sa santong papasan edi, ano? Ayon nga I kidnap you, kaysa mapunta ka pa sa iba. Galit ka ba? Oo, wala man lang alinlangan ang pagsagot. Oo na agad, sabi na hindi siya magagalit. Sorry. Why are you saying sorry? I'm not mad at you, Shana. Then bakit sabi mo na oo galit ka? Hindi naman yan ang kinagalit ko, galit ako sa sarili ko, kung bakit ngayon lang ako nagparamdam sa'yo. I'm happy and lucky knowing na hindi siya ang napili mo kundi ako. Ha? Sinong siya? Nothing. I mean the old me. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Zane, na parang natakot itong sabihin sa akin. Pinilig ko ang ulo ko, at winaglit ang nasa isipan ko. Basta masaya ako ngayon na alam niya na ang dahilan, kung bakit ko ginawa ang hindi dapat, which is to kidnap him. Nakokonsensya na rin kasi ako, na habang natutulog at nagigising na mabigat ang kalooban ko, na may inilihim ako sa kanya. Okay, so ang ibig mong sabihin na ang isang Vinyo Zane ngayon ay iba na, ha? Tanong ko habang nakatitig sa kanyang mga lobby. I'm glad then, may sasabihin ka pa ba sa akin? Ngumiti si Zane at taas kilay na nakadungaw sa akin. Akin ka lang dapat, Shana Cole. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Sa'yo lang naman ako banihag mo na ang puso ko, sa simula pa lang, dati pa noong mga bata pa tayo at ngayon, sisikapin ko na maging worth it ang lahat sa ating dalawa. Maging worth it lang ang lahat, basta maniwala ka lang sa akin. Naniwala naman talaga ako sa'yo. Sabi ko ng buong puso. Papakasalan ko na talaga siya. Gugulatin ko si Lola, pero parang malabo yata, at baka ako pa ang magulat kapag pinaluhod si Zane sa asin. Salamat, Mine, ang sarap sa tenga ang tawag niya sa akin. Ngumiti siya at hinalikan ako sa mga lobby. Ready ka na bang makilala ang lola ko? Pululuhurin ka niya sa asin, lalo kapag malaman niya na nauna na ang honeymoon natin kaysa kasal. Panakot ko sa kanya, kahit hindi naman totoo. Sa tingin ko maintindihan naman ni Lola. Sa tingin ko nakakaramdam na siya. Kahit ano pa ang parusa ng lola mo, Mine, tatanggapin ko ng buong puso, basta huwag lang tayo magkahiwalay, dahil ipaglalaban kita hanggang dulo ng talampakan ko. Ngumuso ako at kagatlabi, habang pinipigilan ang sarili na kiligin sa sinasabi niya. Iba pala bamanat ang lalaking ito. Nakakain love na lalo. Pagkatapos naming mag-usap, ay nakatulog na nga ako sa ibabaw ni Zane, at wala nang magawa si Zane, kundi ang buhatin niya ako patungo sa kwarto namin para bihisan. Nagising ako kinabukasan, nakatabi ko siyang natutulog habang kayakap niya ako. Ate, napatawag ka. Tanong ko kay ate, nasa gazebo ako, at dito ko naisipan na gumawa ng design ng bahay. Next project ko para kay Mr. Navarra, and next naman na gagawin ko na projects ay kay Mr. Valentino sa Boracay naman ito ipapatayo na beach house. 3 projects na ako ang gumawa ng design para kay Valentino. Parang lahat ng sulok ng Pilipinas ay gusto niyang may bahay siya na matatawag, iba raw kasi ang pakiramdam na at home sa isang lugar, kaysa mag-rent pa which is okay naman, at baka yan din ang gagawin ko. Kahit simple lang basta maramdaman namin na Cyril namin iyon na bahay. Sasabihan ko mamaya si Zane, after niyang magluto ng agahan namin. Kahit papano ay marunong na siya, pero mga prito-prito lang at pancake, dahil liyon lang ang madali. Nag-try naman ako, pero palpak pa rin ako sa ganyang pagluluto. Namimiss ko siya. Aniya, umiiyak na naman yata ito. Sino? Siya ulit. Yep, namiss ko ang boses niya, yung mga text niya, basta lahat sa kanya namimiss ko. Umikot ang mata ko, dahil sa problema ng ate ko, na ilang beses ko na ring sinabi na hindi nga siya seryoso sa kanya. Kasi kung gusto siya ng guy, dapat ngayon nagkikita na sila, pero hindi naman. Nagkita kami ng kakambal niya, pero hindi niya rin alam kung saan ang boyfriend ko. Oh, may kakambal pala, edi sa kambal ka na lang kaya. Sira, ayaw ko doon. Hindi ko siya type, malayong-malayo sila ng kanyang kakambal. Magkapareho naman sila ng mukha, pero astig ang kanyang kakambal,
kaya iyon ang nagustuhan ko, kahit hindi pa kami nagkita. Paano mo nalaman na may kakambal siya? Paano ate? Kamuntikan ko na siyang mahalikan sa bar, habang binabanggit ang pangalan niya, tapos ayon sabi niya na hindi raw siya iyon na tinutukoy ko. Nag-away pa kami, hanggang pinakita niya sa akin ang picture ng kanyang kakambalal. Doon ko lang naintindihan, saad niya habang natatawa ako. Tumatawa ka dyan. Wala lang, ang cute mo lang kasi, kapag totoo pala siya yung guy, ay talagang hahalikan mo. Cute ka dyan. Masaya siguro love life mo ngayon, ano? Hulaan mo. Sus, may paganyan pa, bakit totoo ano? Yep, at ikakasal na kami, malapit na, bridesmaid ka ha. What? No way. Ako dapat ang mauna eh. Hey's okay bridesmaid ako, I'm happy for you sis. Alam na ba yan ni Lola? Hindi pa, sasabihin ko pa lang. Wika ko, sabihan mo agad, alam mo naman si Grandma Alma, nauusa sa inya muna kung sino ang magiging asawa natin, bago tayo payagan na pakasalan. Dahil sa sinabi niya ay napangiti ako, sa tingin ko naman, boto naman si Lola kay Zane. For sure boto rin si Ate Jean kapag nagkakilala na silang dalawa. Ano na apo, may nahanap ka na ba? Lako Jean, kailan ang kasal mo? Taas kilay na tanong ni Lola sa amin ni ate. Nasa isang restaurant kami dito sa Makati, at dito namin naisipan na mag-lunch sa kilalang cafe, na sweet read at drink na pagmamay-ari sa kilalang restaurant ng mga Martinez. Ang kagandahan kasi sa area na ito, kung gusto mo munang magpahinga after kumain, ay pwede kang hamiran ng libro para magbasa. Ito ang mini library nila, at lahat ng mga libro na dine display nila dito ay iba-iba. Pambata, inspirational books, romance at iba pa. Kung magtagal pa kami dito, ay baka basahin ko na rin, yung hindi ko pa natapos na libro na isinulat ni Ariel. Nag-text kasi ang nurse namin, na papunta sila ng Makati, kung saan naroon ang office ni Lola, at dahil may meeting ako sa isa sa model na nakilala ko kanina, ay naisipan na lang namin na magkita, at dito na kumain. Katabi ko si Ate Jean, na alam ko talaga na may problema, o di kaya nag-iisip na naman ito ng painting na bibilhin, ewan ko na lang. Malapit na ang birthday niya, next week na, at for sure magugustuhan niya ang painting ko para sa kanya. Lola naman, ganyan agad ang bungad niyo sa amin. Sambit ni Ate Jean, kaya kahit ako ay natawa na rin. Bakit hindi, bakit wala ba kayong plano na magka-baby? Gusto ko ng apo para mamasubukan ko rin silang alagaan, tapos kayo naman dyan nagrereklamo. What? Sabay namin nasabi ni ate. Napatigil tuloy kami sa pagkain, dahil sa sinabi ni Lola. Ano? Bakit akala nyo lang ha, medyo nagsasawa na ako sa pag-aalaga sa inyo, dahil malaki na kayo, hindi na kayo masasabihan ni Lola, kaya gusto ko na namang mag-alaga ng apo sa tuhod. Oh, kailan nyo ako bibigyan? Mariin akong nakahawak sa kutsara at tinidor ko. Mag-baby na ba kami ni Zane? Mabubuo ba agad iyon? Nagpoproteksyon naman siya, kapag gusto namin, di ba? Tama ba ako? Baka mamaya ginapang ko pala siya, at hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Bakit iyan pa ang iniisip ko? Wala pa yata. Hindi pa naman ako nasusuka, iyan daw ang palatandaan na buntis ka. Tama ba? Hindi kasi ako mahilig mag-research ng mga ganyan. Malapit na ako, Lola. Walang alinlangan ko na amin sa kanya, kahit malayo pa. Papunta rin naman kaming dalawa ni Zane tungkol dyan diba, kaya dapat sasabihin ko na kay Lola para may idea na siya. Ako Lola, ito forever single na yata ako la, dahil yung mahal ko hindi pa rin nagpapakita sa akin. Sus, kung ganyan man lang, humanap ka na lang ng iba po, dahil hindi kanya mahal, panigurado. Sinasabi ko sa'yo, kapag ang lalaki nag-effort sa'yo, ang ibig sabihin, ikaw talaga ang gusto niya, kung hindi, ibig sabihin ligwak na yan. Kaya ba malungkot ang apo ko na yan? Dahil lang sa lalaki. Hindi iniiyakan ng lalaki, kung hindi naman worth it mahalin. Based on my experience yan apo, kaya makinig ka kay Lola. Mahal ko siya Lola, mangangiyak na sabi ni ate. That's okay apo, mahalin mo siya ngayon, darating din ang panahon, na masasabi mo sa sarili mo, buti na lang hanggang doon ko lang siya minahal, dahil kung umabot sa ilang taon, mas mahirap mag-move on, mahirap tanggapin na mawawala ka na sa akin.
Napakasakit na marinig na ayaw muna sa akin, hapdi at kirot ang dulot sa king damdamin, di ko kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Lola, kanta na po iyang sinasabi nyo. Pinipigilan na matawa ni Ate Jean, habang pinapanjak ang kanyang mga paa sa ilalim ng lamesa. Ganun ba? Saan ko ba narinig yung kanta na yan? Ayan tuloy, na-memorized ko na. Parang sa nurse ko yata, yung time na broken-hearted siya. Napaubo kaming tatlo kasama si Miss Angie, dahil siya lang naman ang nurse na kasama ni Lola. Madam, namumulang sambit ni Miss Angie. Pero ngayon, okay na ang puso mo, ano? Natanggap mo na hindi siya para sa'yo. Sabi ko sa'yo kanta mo lang yan, at magiging maayos din ang lahat. Based on my experience, napailing na lang kami ni ate kay Lola, habang namumula naman ang mukha ng nurse niya. Kaya love na love ko ang lola ko kahit na strict siya minsan sa amin ni ate, pero hindi niya pinaparamdam sa amin na nagkulang siya sa amin. Siya yung tumatayo sa amin na mga magulang, na kahit may mama pa ang ate ko, pero dahil sa busy rin ang stepmom ko, ay wala siyang oras sa ate ko, but with Lola, pinaparamdam niya sa amin ang tunay na pagmamahal, lalo sa sarili namin. Kung may pagpipilian man ako hanggang sa kabilang buhay, si Lola at Lola Alma ko parent. Ikaw siya na apo, ano naman ang masasabi mo sa love life mo ngayon? Lola, straight to the point na, at makikinig ako, ayaw mo ba sa inalok ko? And you know what? Yung anak ng kumare ko ay malapit nang umuwi ng Pilipinas, baka magkakamabutihan kayo ng anak niya. No way Lola, agad ko naputol sa sasabihin niya. I mean, tama po yung narinig niyo po, nung sinabi ko sa'yo noong isang beses, na malapit na akong ikasal, dahil natagpuan ko na ang taong mamahalin ko Lola, at para sa akin ay siya na talaga, ganun din siya sa akin. Sabi ko. Inikot ng bahagya ni Lola ang kanyang ulo, para silipin ako habang umiinom siya ng tsaa. Pagkatapos niyang uminom, ay nilagay niya muna ito sa table, at kumuha ng table napkin at nakita kong may ngiti sa kanyang mga labi. Sobrang cheesy naman yan apo, kinilig tuloy ang lola niyo. Dahil dyan sabay-sabay na naman kaming napaubo ni Ate Jean at Miss Angie, dahil sa banat ni Lola. Lola, sabay namin natawag sa kanya. Hoy! Alam ko kung ano yung mga nasa isip nyo ha. Matanda na si lola nyo, pero kinikilig pa rin ako. Lalo na yung pinapanood ko na Korean drama, ano nga ang title nun Angie? Yung may payong yung guy, habang naglalakad si girl, ganda ng scene na yun, pero iyon nga immortal si guy. Ani ni Lola. Habang nagdaydreaming sa kanyang pinapanood na drama. Basta Lola, pagkatapos po ng 60 days, ay ipakilala ko na siya sa'yo. Plan po namin na magpakasal sa Maldives Lola, or pwede dito sa Pinas, then doon kami magha-honeymoon. Nahihiya kong paalala sa kanya, wala pa naman, pero advance ko nang sinabihan si Lola, para makapaghanda na kami. Maldives? Pwede naman sa Pinas kayo ikasal, para marami ang dadalo, then doon na lang kayo mag-jugjugan sa Maldives, para special place sa first time mo mapasukan. Halos napatalon kami sa gulat, na nakabasag ng baso ang waitress, na kumuha ng mga pinggan namin sa table. Sorry po, sorry. Hingi niya ng paumanhin sa amin. Ayos lang yan iha, nabigla ka tuloy sa sinabi ko. Halatang virgin ka pa. Lola, nasa po na lang namin ang mga noo namin, dahil kailangan na yata ni Lola ng holy water, na kung ano-ano na lang ang sinasabi. Ano? Tama naman at ikaw ha, bago mo ibigay ang bataan mo sa lalaking napili mo, siguraduhin mo lang na malinis ang kanyang intensyon niya sa'yo. Ipakilala mo muna siya sa akin, at paluluhuran ko muna siya sa asin, at kung makapasa siya sa 5 pagsubok, ay saka pa kayo dapat magpakasal. Napailing na lang ako kay Lola, hindi ko alam kung si Lola ko pa ba ito. Basta mabait siya Lola at guwapo, kaya ngayon pa lang kahit wala yang challenge na iyan, ay magugustuhan mo siya. Sambit ko. Confidence ka apo ha, kaya ba blumang na blumang ka every time na nagkikita tayo, dahil mahal na mahal ka ng someone mo, ano? That's good kung ganoon. Maraming sinasabi si Lola, kaya hindi na ako nakasagot pa, at para itama siya noong nablumang ako sa iba pang paraan. Pagkatapos ng bonding namin na maglola, ay we parted our way. Pauwi na si Lola ng bahay kasama ang kanilang driver. Nurse, si ate naman ay uuwi na lang muna,
sa bahay nila dito sa Makati, habang ako ay papasok muna ako sa opisina, dahil nag-text si Monsin sa akin na naroon siya sa office ko, at ayaw siyang papasukin ng kaibigan ko na si Natalia. Basta itong dalawa talaga ang magkikita, walang araw na may isa sa kanila ang magti-text sa akin, para magsumbong na inaaway na naman ako ni ganyan o ni ganion. Hays, mga bata na ito, parang may something. Kundi ko lang alam na babaeng babae itong si Monsin kung kumilos, ay talagang kulang na lang na sabihin ko sa kanila na bagay silang dalawa. Sakay ng kotse ko, habang binabagtas ko ang kahabaan ng EDSA papunta sa office ko, ay tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko ito sa bag, at tamang speed lamang ang pagpapatakbo ko ng sasakyan. Agad ko itong binuksan para basahin nung huminto ang sasakyan ko, habang nag-red traffic light. Hindi kita nakidnap dati para patayin, pero sisiguraduhin ko, na sa huling pagkikita natin, ay kasama mo na si kamatayan. Basa ko sa message. Nagpalingalinga ako sa paligid, kung may nakita ba akong kainahinala, pero wala naman lalo sa kasunod na sasakyan ko at sa unahan. Sino kaya itong na wrong send? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.